Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Good evening, beautiful people. Good evening. Ayan, magandang gabi. Ni hao ma. Lahat na sinabi ko. At ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, para sa usapang or abogado de Campanilla. Kasama natin, of course, ang pansamantalang humahalili sa ating abogado ng bayan, si Attorney Danny Concepcion. Nandito, equally magaling, abogada de Campanilla, Attorney PG. Maraming salamat. Hello to everyone. Ako na naman. Ayan. O anyway, sabi nga natin today, beautiful evening sa lahat. Kaya may problema. Ikaw, beautiful. Ito naman yung suot. Sexy, ang tawag dyan. Nahiya tuloy ako. Bayan. May pinaghuhugutan. Wala palang pinaghuhugutan dito. Joke lang. Ang kinis. Oo, hindi. Ang tawag dyan, paminsan-minsan for a change, para hindi na makitang wala akong wardrobe. Ang ganda. Ang ganda. Hindi. Okay. Thank you so very much. Oh, sabi ng babe ko dati sa akin, pag kami nagsasabi sa yung maganda, huwag sabihin, ay, hindi. Hindi daw pwedeng ganun. Dapat daw sasabihin mo, mag-thank you ka. Ayan. So, ngayon sinasabi ko, thank you. Ayan. Ganda. O, eto na ha. Pwede kayong tumawag sa amin sa mga numerong ito, attorney. Go ahead. Sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga Smart users naman, 0961-770-8807. There you have it. Kamukaan. There you have it. So, tawag na at mag-text na. I'm sure interesting ang magiging episode natin today. Lagi namang dahil, oo nga, totoo, no? Alam mo, ngayon lang ako nakakita talaga ng lahat ata talaga ng problema mula sa kuko, mula sa... Ako? Diba? Kuko? Hindi, meron talaga. Mula head to toe, to left, to right. Ang daming problema, ang daming concerns minsan ng you can't tao. make it up eh. Talagang real life ang nag-aano. Kaya ito, pag nakikita ko ito, nagugulat rin ako na talagang merong mga ganung problema diba? sa buhay. At saka talagang sabi ko, grabe, daming kliyente ng abogado. Kulang nga, kaya nagreklamo na parang masyadong maraming abogado. Actually, merong study na parang since the beginning of time na nagsimula ang bar, siguro mga 100,000 ang pumasa ng bar. Assuming na kalahati na lang nun ang buhay. Okay. At assuming doon sa 50,000. So assuming doon sa 50,000, siguro 60% ang practicing. Yung iba ayaw na. Ayaw na, matanda na. O ilan ang populasyon? Ay, ang dami. Oo, tapos so ang lumalabas parang one lawyer for every 4,000. Ay. Oo nga, kaya ang dami yung ang dami yung habang buhay. Ang dami yung hanap buhay. Hindi, actually yung iba nga nasa Metro Manila, kaya maganda yung bumalik kayo sa probinsya, mag-practice. Kasi para madaming ng abogado sa mga lugar. Kailangan din ng abogado dun sa mga lugar na yan, di ba? Well, anyway, kasi kung hindi magte-text si Bea ng Baguio. Oo nga, ito. Wala bang abogado sa Baguio? Hindi, marami, I'm sure. Oo, marami. Pero siguro, ito lang napansin ko sa mga kababayan natin. Yung tipong gusto nilang magtanong, may second opinion, may third opinion, may nakikimarites lang. Oo. Yung kapitbahay sabi niya, ay, alam mo, ganito kasi yan. Narinig ko sa ganito. Or I'm calling for a friend. Apparently, siya pala yun. Sige. Diba? Pero ang gusto nila magtanong kasi libre. Well, actually, okay, pag sa abogado, unlike pag sa medical profession, yung magse-second opinion ka talaga pag may sakit ka. Diba? Sa abogado, actually, hindi ginagawa yun. Mas hindi namin masyadong, hindi ako masyadong nakikialam. Kung nalalaman ko na may nag-handle ng abogado. May nag-handle na. Respeto na lang doon sa abogado. Really? Oo naman. Pero hindi, paano kung parang feeling mo mali ata yun eh. Okay, pag ganun kasi, ang isang problema kasi, madaming paraan para masolusyunan yan eh. Baka iba-iba lang ang style. Baka iba-iba lang ang style. Ngayon, kung hindi mo gusto yung abogado mo ngayon,
ang lagi ko sinasabi, hindi ako pwedeng magbigay ng opinion masyado dyan unless pakawalan mo yung abogado mo at ako hindi pwede yung sabay kami. Hindi pwede yung compare and compare notes, ganyan. yes. Okay, sige, naintindihan natin yan. Okay, Bea ng Baguio City, 34 years old. Buntis po ako ngayon. Ha? Ay, naku! Ano ba yan? Agad-agad. Gulat ako eh. Oo nga. Oo. At sobrang stress na rin po ako, kaya nagkaroon na ako ng spotting. Ay, okay. naku. Oo. Ilang Isa taon po- siya? Ilang taon siya ulit? 34. 34. Okay, isa po sa mga dahilan ay hindi ko halos hindi ako makatulog dahil sa pagpo-post sa akin sa social media. May utang po kasi ako sa isang tao, pero sobrang laki na po ng interest na pinapatong niya at ang principal pong utang ay 200,000 lamang. Pero ang interest ay umaabot na ng 80,000 kada buwan. Wala po kaming kasulatan at wala rin po siyang permit para magpautang. Sana po ay may makatulong sa sitwasyon ko. Sinabi ko na rin po sa kanya at sinabi niya sa akin na padadalhan na raw siya ng demand letter. Okay. Actually, maganda nga padala na lang siya ng demand letter tapos magkita na lang kayo sa korte. Sa korte. Oo, kesa yung ganyan di ba? Na nai-stress ka. Oo, kasi 34 years old ka, buntis ka, nagsaspotting ka, kawawa naman ng baby mo. Okay, unang-una. Yung pagpo-post sa kanya sa social media na parang siguro pinapahiya siya, no? Hindi siya nagbabayad, kaya siya nasa-stress. Meron ka bang habol doon? Actually, meron, di ba? Sa cybercrime, kung if it's libelous, kung ano nung pinagsasabi sa'yo. So, pwede yung cyber libel. Pero hindi mo So, nabalikan pa niya yung nagpapautang sa kanya, no? Oo nga. Pero ito ngayon, yung utang is 200,000, 80,000, mataas ang interest. Yes. Mabuti nga kung hindi ka talaga nakakapagbayad at hindi nyo masolusyonan yan, lagi natin pag ganyan, small claims. Magsa-small claims yung ano mo. Kung ako sa akin mga ganyang sitwasyon, kaysa nga mag-post sa social media, kung ganyan, mag-demand letter na nga lang muna. At itutuloy na lang niya sa para... Sige, go mo na lang kasi yung small claims judge, maintindihan din naman niya kung gaano kalaki yun. At baka reasonable yung ibigay niya. Oo, tsaka pag ganyan small claims, mandatory rin ng conciliation. May ganun din ba sa small rin. claims? Okay. Pero minsan pag ganyan kalit, baka mag-usap na lang at yun na lang. Para tapos na. Sa small claims, mandatory? Minsan. Kunyari, minsan. Hindi naman. It's the discretion of the judge. Okay. Sige. At saka, kung pinapost ka niya, kung ako sa'yo, kunan mo lahat ng mga post na yan. Sandata mo yan, girl. Pwede mo kasiyang kasuhan sa cyber libel. Baka mabaligtad pa mundo. Parang kung ako yan, kung ako lang sige, cyber libel. Go ahead, make my day. Tapos ang damages ko, 500,000. Di ikaw pa may utang sa akin. baliktaran na tayo ngayon, di ba? Napakasama ko namang mag-advise. Kesa magkaayos. Magkaayos muna kayo. Pero mali naman din kasi nagpo-post. Actually, tinan mo, ang dami natin na dito yung 80,000 for a 200,000 utang. Hindi talagang minsan maraming hindi makatarungan ng mga tao. At hindi lang tao, minsan pati bangko. Alam mo, diba? actually, ito ang dahilan niya na, ang hirap umutang sa bangko. Totoo. Pag ikaw ay... Hindi, sa credit card ngayon na maraming ganyan kung ikaw ay normal na individual na hindi naman bago ka makautang, papatunayan mo, may pera ka. Kaya ka nga umuutang kasi wala kang pera Totoo yan. So, hindi, ang sa akin lang kaya nasabi ko yung bangko kasi minsan, pera mo na, nababawasan pa. For example, mag-withdraw ka dito sa isang branch na ito, pumunta ka na kabilang branch, pera mo na, binabawasan pa. Magde-deposit ka lang deposit ka parehas na bangko, pero sa ibang branch ka, may charge ka. Hindi nga dapat yun. Actually, ako rin medyo... Sorry pero hindi ko masyado... Ewan ko kung sino kaya yung mga mga magagaling na nagpasa niyan or mga gantong Bangko problema. Sentral. Hello? May iwasan yung gantong problema kung yung mga micro-lending na yung mga sa mga bangko na actually yung concept ng land bank yun ang concept ng mga bangko ng gobyerno, 'di ba, na for those unbanked, yung hindi walang masyadong mga dokumento, makautang kasi kung bangko naman kahit papaano regulated ng kanilang mga interest, kahit papaano merong regulatory body na kung sobra. Pero pag ito
tao to tao na utang. At tataas talaga ng mga interest. That's true. Kaya nga ang sinasabi ko, yung mga kongresista na nanalo ngayon, pakitang gilas naman kayo mga friends. Pwede pakiayos naman ito. Pakiayos naman mga friends. Dahil the SMEs, small and medium enterprises, saka yung mga unbanked, kailangan naman sila para that will make a nation, one of the signs na a nation is really a progressive nation. Okay. Eto na si Andre ng Cebu City. Maabot talaga tayo ng Cebu. 29 years old. Gusto ko lang pong humingi ng payo. Ito nakakatuwa. Ito, attorney, dahil dito para tayong maalaala mo kayo binabasa natin, di ba? Tapos habang daw binabasa natin, natatawa sila. Bakit? Kasi parang meron nga maalaala mo kayang storya. Para tayong ito naalala mo si Helen Bella. Kaya nga, lovingly yours, Helen. Ay, hindi na nila alam yun. Tita G, alam mo yan. Oo nga, lovingly yours, Helen. Okay. Bago pa ang MMK. Ito muna, Andre ng Cebu City. Siya ay 29 years old. Gusto ko lang po humingi ng payo. Ang tatay ko ay halos 30 years nang naninirahan sa isang lupa bilang isang caretaker. Wala pa po siyang sahod. Ang kapalit lang po ay libreng tirahan at pagbabantay ng lupa laban sa mga illegal settlers. Yan. Inalagaan din po niya ang mga puno. Tingnan mo, pati puno inaalagaan. Tuwing namumunga. Hinahatiran pa niya ng ang may-ari. Ngayon po, pumanaw na ang orihinal na may-ari at naibenta na raw ang lupa sa bagong may-ari. Ayan ang problema. Alam mo ba, nagbabasa ako, very, nabivisualize ko yung nangyayari sa kanila. Okay. Binibigyan na lang po yung tatay ko ng 2 linggo para umalis. At ayon sa anak ng dating may-ari, wala raw siyang pakialam sa naging kasunduan ng tatay nila noon. Ang tanong ko po, may karapatan po ba ang tatay kong humingi ng kahit na anong kabayaran para sa 30 years na serbisyo niya? Ay, magandang tanong to. Hindi ko alam kung labor ba to or tenante ba siya. Okay. Diba? 30 years na siyang naninirahan sa isang lupa bilang Ang tanong ko, yung lupa na ba ito is agricultural ba ito? Sakahan ba ito? Ano ba siya? Kasi inaalagaan ng puno eh. Oo, kasi iba ang sagot pag agricultural siya, parang tenant, di ba? Oo, totoo. Iba ang sagot kasama. Kung kasama siya, iba ang sagot dyan. Kasi agrarian, yan. Pero, datapwat subalit. Let's assume, hindi. Hindi kasi, ang kasama, meron silang record niyan ha. Oo, sa barangay. Sa barangay. Meron yan. Dapat kung kasama ka, nandudong ka sa record na yun. At, siguro, hindi. Kasi nga, hindi naman niya sinasabi. Baka caretaker. Caretaker lang talaga. Okay. Kasi nanirahan siya, na libre siya doon. So parang, hindi siya empleyado. Pero parang empleyado ang tatay. Empleyado ata siya ng dating may-ari. Pero wala siyang sahod. Bakit ka naman pumunta doon ng walang sahod? Kasi parang feeling niya, ang pinaka-sweldo niya ay hindi siya nagbabayad ng upa. Pero bakit walang sahod? Yun ang actually mali doon. Kasi nga wala siyang sahod. Kasi kahit sabihin mong a salary is a must. Yes. A salary is a must. Kaya feeling ko, labor to. It's a labor problem. So, pwede siyang sa mga heirs magsumingil. Doon sa mga naiwan na nagbenta ng lupa. Oo, hingin niya yung sweldo Hindi niya. doon sa bagong may-ari. Hindi na yun. Doon sa dating sa heirs. Sa dole ka na punta. Sa heirs. Meaning yung tagapagmana. Doon ka na humabol. Diba namatay eh? Oo. Diba? So, binenta. Wala ka nang magagawa kung talagang binenta nila yung lupa. Kasi karapatan naman ng mga tagapagmana ang magbenta. Lalo na, for example, yung magbabayad sila ng mga taxes. Correct. Nagbebenta talaga sila ng lupa. Ay, sa kasamaang palad, tingin ko ito nangyari dito, binenta para makapagbayad ng taxes. May karapatan po ba natin kung humingi ng kahit ano? Oo, tingin ko meron kung empleyado siya.
let's 30 years? Let's argue that he is considered an employee because he was a caretaker and he was not given salary. Yes. Pwede siyang dumulog sa Dole. Yan. Okay, ha? Okay. Punta ka doon kasi karapatan mo 30 kahit na... years, Oo nga. kahit konti man lang, no? Parang, Paano siya nabubuhay? actually, parang kung ako naman yung napagmanahan, bilang makatao man lamang, alam mo namang 30 years. Ay, yung mga kasambahay nga natin, di ba? Oo, parang kung Parang mag-retire bahay na eh. Kasama mo na sa bahay. Oo, pag mag-retire, bibigyan mo ng Yes, pabuyan. kahit papaano, di ba? Sige, ayaw muna, pero sige, kung ano na ako napamahal na sa inyo yung mga... Correct. So, sana man lamang ngayon maging makatao tong mga... Yun lang ang hinihingi. Okay, sige. Eto na si Marga, 33 years old ng Makati. Live-in po kami ng partner ko for 11 years. Okay. Mula kanina sa magsasaka na shift yung aking... love life naman to. Love life naman tayo ngayon, ha? Okay. Wala po kaming anak, pero pareho po kaming may anak sa unang karelasyon. May trabaho siya at ako rin po ay may sariling source of income. Nagpatayo po ako ng bahay sa lupa ng nanay niya. Ginamit ang sarili kong ipon at savings. Ang tanong ko po, kung maghiwalay kami, agad-agad, hiwalay. Talaga kayo, no? Tuntua naman ako sa inyo, di ba? Akala ko parang... hiwalay agad. Parang akala ko happy eh. Parang nag-iisip na siya na... Hindi, sabi niya, wais lang to, Chong. This relationship is getting nowhere. Okay. Kung maghiwalay kami at gusto kong ibenta ang bahay na pinatayo ko, okay, may tuturing ba itong conjugal property kahit hindi kami kasal? Unang-una hindi. Hindi siya conjugal. Hindi siya conjugal. Hindi mo siya may tatawag na Ang conjugal. conjugal property is only given to a name given to properties pag kayo ay legally married. Okay. So apparently, Ngayon. hindi kayo legally married. Dahil nagsama kayo at meron kayong mga anak sa previous partners. Ang gusto kong... So, assuming, dalawang pwedeng sitwasyon dyan. Kung anak sa unang relasyon, asawa nyo ba yung kasal? Hindi naman sila mag-asawa eh. Hindi, yung sa una nila. Okay. Di ba, kung- Hindi tayo sure. Hindi tayo sure. Kasi kunyari, kung may asawa sila, dati may asawa siya, tapos hindi sila nag-asawa ngayon. Oo. In either case, kasi, ano yan eh, kung may asawa pa kayo sa isa't isa, sa ano, na iniwan nyo lang at kayo yung nagsama, hindi kayo pwedeng magkaroon ng co-ownership. Di ba? Okay. Kasi yung whatever is owned, kung may binili yung isa, Kasi kung hindi napapawalang bisa yung mga kasal nila sa mga una dahil may It's mga anak assumed sila. na it's conjugal dun sa kabila. Dun sa kabila. So hindi, masalimuot yun. Oo, so Ngayon, assuming na wala silang mga asawa. hindi, ganito na lang. Siguro, attorney, tanungin na lang natin siya. I mean, ito na lang siguro yung sitwasyon niya. Paano natin siya matutulungan? Kasi hindi naman pala sila hiwalay pa eh. Hindi man sila nag-aaway eh. Pessimistic Pero, subalit datapwat ako'y agree sa'yo na dapat hiwalay kayo sa mga properties ninyo kasi datapwat subalit ngunit may mga anak kayo. Those, actually, as a batas, for those who are in a common law relationship, let's say, and they have no legal impediment to marry, meaning, pwede naman kayong ikasal, pero ayaw nyo lang. Diba? Pwede yun. Ano ang treatment sa inyong property regime? Kung meron kayong naipundar, kung meron kayong ang treatment, as if you are co-owners. So parang ano yan? Ano ang bag ko? Ito ang labas ko? Paano yun? Okay. Absent any agreement, 50-50. Pero kung mag-aaway kayo, paputunayan na ito yung ambag ko, ito yung ambag niya. Eh, ang problema, yung kanyang lupa ay hindi kanya. Pinatayuan lang niya. Pero yung lupa, hindi sa kanya. Sa tiyahin pa ata. Sa Tama nanay ako? ata Sa nanay o tiyahin? Parang... Sa nanay pa nung kinakasama niya, siya lang ang nagpatayo. Naku, malaking away to, friend. Actually, yun ang complicated siya. Kasi... Bahay kanya, lupa dun sa isa. Okay, so you own the improvement. Ang tawag doon, improvement eh. But someone else owns the land. So, how is that? Okay. Usually, pag sa property, di ba, ang may-ari ng land also owns the improvement. Pero kung ganito, hindi naman pala, and you are a builder in good faith, builder ka in good faith. Kasi alam mo namang hindi sa'yo, eh. Diba? Alam niya. Sa'yo yan. May duty yan na i-reimburse ka. Kung
kung maghiwalay kayo. Kasi Okay. hindi mo naman pwedeng dalhin, hiwalay na kami, akin na yung bahay. Hindi. Di ba? Parang may pa-iimpake yun. Hindi, ang tanong ko dyan, Oo. how can she protect herself knowing that baka lang naman baka, ano man yung mangyari. If you want to protect yourself Oh, from this how? one is that there should be some acknowledgement that the improvement was built on your money. Nako, yun ang problema. Baka lalong mag-away ito. Kasi, oo, Ay, teka muna, sandali. Pwede ba sabihin mo? Actually, maganda yung gawin habang nagmamahalan pa sila. Hindi, pero pagka nakikita niya, parang nagiging makwenta tong isang to. Bakit kaya? Ay, wala Makapag-away nga. Pwede rin yun. Di ba? Hindi kasi, di ba, dapat kasi, bago kayong gumawa ng ganyan, nag-isip-isip Oo. Kasi yun ang mangyayari, di ba? Kasi if you're a builder in good faith, alam naman nilang ikaw ang nagpatayo. I would assume, alam nila na ikaw ang nagpatayo. Anong mga pieces of evidence na dapat niyang hawakan? Agad-agad. Ngayon pa lang, just in Kung case. pinatayo niya yan, sino yung karpintero, sino yung kontraktor, siya yung bigay siya ng resibo, yung plans, bigay sa kanya. Nasa kanyang pangalan. Oo. Ah. At yung tax deck. Di ba pa nagbibigay ka ng tax deck? Hiwalay ang tax declaration. Ng bahay Hiwalay ang Kesa tax, sa lupa. diba? So Oo. yung tax declaration, Dapat na sa kanya. pangalan sa kanya dahil siya naman. Pwede pala yun. Pwede yun. Oh, okay. Sige. So, yun ang pinaka-proof mo na ating, okay, lam na yun. Ngayon ka pa nagtanong na i-build mo na, te. Oo nga. Kasi nga love is great. Ah, okay. Diba? Sabi ko lang. Pag nagmamahalan ka, lahat yan pwede. Oo, pero bakit diba? kaya niya naisip niya na maghihiwalay Hindi, sila? kasi nga, sa totoo lang, Oh. may punto naman siya, may anak ako eh. Tama. Tapos, biglang kukunin mo sa akin, babae ako, tapos, di ba? Actually, Ang lalaki, mas bilis magpalit. Kung ako ikaw, kung nakatayo na rin lang naman yung bahay mo dyan, at mukhang 32 ka pa lang naman, Trina, mag-ipon ka na, bilhin mo na rin yung lote. At dapat may kasulatan na May ito. kasulatan na Oh, yan. tama. O yan. Tama yan, tama Diba? yan. Kesa yung Agree. ang paghandaan mo ay ang paghihiwalay at paano ako mapoprotektahan, the best way to protect yourself is mag-ipon ka, alukin mo, bibilin mo na yung lote na nagtayuan ng bahay mo. At siguro habang kayo in good terms, sabi mo, ay, bala ko Pwedeng talagang gives, bilhin yan. oo. Pwede bang Oo, i-gives ko na lang sa yan. O pagkatapos sulat tayo nakasulutan, yung bahay total akin di ba? Yes. So, nang hindi mo masya anong tawag to? Na natutusok. That's a more positive advice, legal advice that I can give you, Trina, is that rather than yung paano ka marireimburse, paano mo masesecure? Si Marga siya, si Marga. Pala siya, sorry. Paano ka marireimburse kung in the case na maghiwalay? Huwag ka na magpa-reimburse. Since pinagtayuan mo yan, I'm sure mahal mo yung bahay na yan dahil didesign mo yan. Didesign mo yan. Mag-ipon ka na para bilhin mo na yan. Alright, sige. Si Trina naman, 32 ng Laguna. Hi, ask ko lang po, last April nabangga ng driver namin ang sasakyan ng kilalang tao. Naku, sino kaya yung kilalang tao? O Attorney PG ba ang pangalan ng kilalang tao? OMG. Feeling ko, sabi nung sa akin, Maring Yaw. Oo nga, parang ako yan, friend. Tingnan ko nga plate number niyan. Kanina nakita ko yung sasakyan mo, may konting... Oo nga Naku, pag sa akin yan, parang buhay pa kaya siya. Hindi, joke lang. Pumirma siya sa promissory note bilang debtor. At ako ay ang co-debtor. Passenger lang. Ano daw? Teka lang, sino may-ari ng sasakyan? Hindi, nabanggaan ng driver namin ang sasakyan. Ang sasakyan ng kilalang tao. Driver nila. So, ibig sabihin, siya rin ang may-ari siya yung may-ari, tapos, okay, sige. Pumirma siya, yung driver nila, ng promissory note bilang debtor. At ako po, okay. Kasi nga driver, ayaw siguro nung nakabangga na siya lang. Dapat isama mo yung iyong amo. Oo. Para pag hindi ka nagbayad, pwede kong habulin si amo. Para ginawa kang garantor. Okay. Siya kasi, passenger lang daw siya. Although, kasi pag merong mga aksidente involved sa sasakyan mo, the registered owner ang una rin. Yun nga ang tanong niya. Ngayon, ayaw na raw magbayad. Pero ako pinadala ng demand letter, June na sana noong May 30, June na po ngayon. Ako po bang dapat na magbayad kahit na co-debtor lang ako? Yes. At may visa ba yung demand letter kahit lampas na ng date? Salamat po. Yes.
Yes and yes. Naku, no choice ka, friend. Ikaw may-ari ng sasakyan eh. Ikaw ang may-ari ng sasakyan, subsidiary liable ka. Kung hindi nagbayad yung unat, ganun talaga eh, di ba? Kaya nga, car ownership is a responsibility. Sa tingin ko, ang nadali niyang tao, kilalang tao, abogado yan eh. Kaya alam. Kasi, sigurista, Marunong. Code ayaw mo. Ito, walang pera to. Kunin natin yung owner. Ay, ikaw naman, di ba, kung imbis naman yung drive, alam mo naman na yung di ba? So, ganun talaga. So, sorry. Oo. Ikaw talaga magbabayad, friend. Yes Sorry. and yes. Oo, yes and yes. Wala. Yan ang mga masasakit na katotohanan. Kaya yung sa NCAP, maraming umiiyak. I love NCAP. Yeah, pero ang sa akin, sana inayos nila yung rules and regulation. I also like NCAP kasi ang daming nagdidisiplina sa kalsada. Pero, like for example, driver ko yung nagmamaneho. Mga 10,000 years. Hindi niya mababayaran yung ginawa niya na ang dami niyang violation. Tapos umalis sa'yo. Pagkatapos, anong sasabihin mo? Kasi nakakabit sa kotse mo yun eh. Yung wala na, di ba? But again, number one, kung siguro mabilis yung pagpapadala sa'yo, baka maaari. Pag ikaw naman ay kumuha mula dun sa sweldo na nagtatrabaho sa'yo, ikaw ang masama. Bakit ka kukuha? Di ba? Hindi ka pwede mag-hold ng salary. And so, I think, MMDA, knock. Pag gumawa kayo ng batas, baka naman pwedeng silipin nyo rin kung paano nyo maiayos na yung tama at sino yung nagkamali, siya ang parusahan. Or hindi yung taong walang kasalanan. Or yung medyo may konting leeway naman for circumstances that can reduce the penalty if ever. Well, I'm just saying. Again, we're just saying it's always for the benefit of the Filipino people. And people who has committed the crime, hindi yung accessory lang yung nagkataon na ano. Diba, friends? Okay. At dahil dyan, mga friends, tapos na tayo, mga taga-MMDA, okay, kami magpapaalam na po. Wala na tapos na oras eh. Okay. Sayang naman ang outfit. Sana. Sayang outfit. Pwede ba ito bukas dito sa kabila? Ulitin mo na lang. Ito naman yung nakababa sa kabila, di ba? Ulitin mo na lang. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito, di ba? At bawal matulog. Kumain muna bago matulog. Pagkakain, wag masyadong humiga. Oo nga. Baka may... Sabi ni... hindi empacho yung tawag doon. Bangungot. May ganon. Pag sabi nila, pag sobra ka raw busog, pero usually sa mga lalaki lang. Ay... Gender-related na naman. Oo nga eh. Hindi tayo gender neutral sa bangungot. Okay. Anyway, maraming salamat pong muli. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako naman ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Na pansamantalang humahalili po sa ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Hanggang sa muli po. Bye everyone! Bye everyone!